وما علينا إلا البلاغ المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga magulang, mga kapatid, mga brothers and sisters sa pananampalatayang Islam, tiraman niyo ako ng inyong pangdinig nang tayo ay magkaunawaan. Kapulutan natin ng aral, ang paksa na ating tatalakay, isang mahalagang paksa at napapanahunan sa ngayon, ating pagmuni-munihan at naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kanyang patnubayan, kakuhaan natin ng aral ay ating may sa buhay, may sa puso natin, maging baon natin, may sa buhay natin sa ating pamumuhay dito sa mundong ibaba. Tandaan po ninyo, marapat sa isang Muslim, lalaki man o babae, yung pagiging Muslim niya, alagad. Alam na natin yung mga fitna, mga tukso na nagpapalihis sa isang Muslim, at yung pagiging makalimutin din niya, pabaya, at marahil nagkakasala. Ang mainam yung nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusuri niya ang kanyang sarili at bumabangon pagkaraan ng mga mapapait na pagsubok, mga kapabayaan, mga pagkukulang sa relihiyon o pagkakasala. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sabi ng Rasulullah, ang pinakamainam sa mga nagkakasala, khairut tawabin at tawabun, khairut khatain at tawabun. Ang pinakamainam sa mga nagkakasala ay yung bumabangon at nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan ninyo ang buhay natin dito sa mundo. Lagi natin bigyan natin ng malalim na kaisipan. Kapag ikaw sa umaga, habang ikaw ay kumakain, nagkakape, bigyan mo ang iyong sarili na nagmumuni-muni hinggil sa katayuan mo, status mo, kalagayan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumusta na yung pagiging Muslim ko? Isa yun sa katanungan. At lagi mong isipin na sa bawat araw na dumadaan, sa bawat segundo, minuto, oras na dumadaan, ay ganun din kabilis yung pagdating sa iyo ng kamatayan at ganun din kabilis o kalapit ang pagdating mo sa libingan. Lagi mong isipin, bawat araw, nadadagdagan ang edad mo. Tumatanda ka. Pero, ang iyong mabuting gawa ba ay napapabuti? Naitingan? Nadadagdagan? Lumalakas ba ang iyong pananampalataya? Nakakagawa ka ba ng mga pagsamba o mga gawain kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala o baka hanggang ngayon, subhanallah, ang buhay mo puro paglabag, pagsuway, walang pagsasala, walang paglalaan ng pagsamba, puro makamundong buhay, puro makamundong ang iyong inaatupag, patawarin na watay ni Allah, walang pagsasala, puro trabaho, kain, trabaho, subhanallah, walang man lang patungkol sa relihiyon, patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ganyan ang ating pamumuhay, wallahi lang, pagsisisi ang nag-aantay sa atin kapag nagkahiwalay na ang ating kaluluwa at ang ating mga katawan.
Tandaan niya. Marapat sa isang Muslim na nagmumuni-muni. Tandaan ninyo, ang buhay natin dito sa mundo, o ang buhay natin bilang pangkalahatan, may 3 yugto. 3 stages. 3 yugto, stage ang ating buhay. Mayroong tinatawag na hayatud dunya, ang buhay dito sa mundo. Pangalawa, yung buhay sa akhirah. Yawmul akhirah o hayatul fil akhirah. Ang buhay natin sa kabilang buhay. Pangatlo, o di ka ito yung pangalawa sa pagitan ng buhay sa mundo at buhay sa akhirah, may tinatawag na hayatul barzakh. Hayatul barzakh. Yan yung buhay sa libingan. Yan yung buhay sa libingan. At ang hayatul barzakh ay kabilang sa kabilang buhay o araw ng paghukom o hereafter. Bahagi ng paniniwala sa kabilang buhay. Ito yung unang yugto ng buhay sa kabilang buhay. Dahil kapag namatay ka na, hindi ka na babalik dito sa mundo. Tapos na yung stage ng buhay mo dito sa mundo. Ang nag-aantay na lang sa iyo ay ang kabilang buhay, ang araw ng paghukom. Ang hayatul barzakh, simula nang ikaw ay namatay. Subhanallah, isipin ninyo, hanggat hindi gumugunaw ang mundo, yan ang buhay mo sa libingan. At sa libingan, marahil kapahingaan, marahil paraiso o di kaya kaligayahan, biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya, subhanallah, parusa na kaparusahan, kabilang sa mga kaparusahan sa libingan. At kung ang tao, pasintabi, nagkafir o makasalanan na hindi nagbabalik loob, hindi nagsasala o gumagawa ng mga kahalayan, tabya, o mga lalaking haram at hindi siya nagbabalik loob, paparusahan siya, pagbabayaran niya, paparusahan siya sa libingan hanggang sa subhanallah. Si Allah ang higit na nakakalam kung gaano katagal at kung gaano kahapdi hanggang sa hindi gumugunaw ang mundo. Subhanallah, isipin niyo. At ang buhay sa libingan, yung barzakh, kaya tinawag na barzakh, ang barzakh, barrier, harang, sa pagitan ng mundo at akhirah. At ito ay ilmul ghaib, lingid na kaalaman. Lingid na kaalaman. Hindi sa atin sinabi, pinaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa kung ano yung sinabi niya hinggil sa kabilang buhay. Yung ipinarating sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paglalarawan hinggil sa buhay sa libingan. Hinggil sa libingan. May mga hadith na nilarawan ng Rasulullah ang patungkol sa libingan. Patungkol sa buhay sa barzakh, buhay sa libingan. At ito yung tatalakayin natin. Yung hayatul barzakh, yung buhay sa libingan. Tandaan ninyo, ang buhay, hayatul barzakh, ang buhay sa libingan, pinatunayan yan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at pinatunayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa maraming hadith at umabot pa sa mutawatir. Big sabihin, napakaraming mga narrator ang nagsalaysay hinggil dito at pinagtibay, pinatunayan din ng ijma', consensus na pagkaisahan ng lahat ng mga ulama. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Tandaan mo yan, kapatid, brother and sister, na ang kalagayan mo daw, sabi ng Rasulullah sa libingan, nasa 2 kalagayan lamang. Walang pangatlo. Nasa 2 kalagayan lamang ang nag-aantay sa iyo sa libingan. Imma rawda, harden na kabilang sa mga harden ng paraiso, ibig sabihin biyaya, pagpapala, kaligayahan, kasiyahan, o di kaya hufratun min hufarin nar,
hukay na kabilang sa mga hukay sa impyernong apoy. Ibig sabihin, kaparusahan, kabighatian, at yan ay batay sa ating mga gawain. Batay sa ating mga gawain. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kaparusahan sa libingan, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Sabi ni Allah hinggil kay Fir'aun. At alam natin si Fir'aun, nagmataas, tinuring niya ang kanyang sarili na bilang Panginoon, namatay na kafir, kasama ng kanyang mga sundalo at iba pang mga tagasunod. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang apoy ngayon ay pinapakita sa kanila. Sabi, pinaparusahan sila sa ngayon. Araw at umaga, umaga at gabi, o araw at gabi, pinaparusahan, sinusunog sila. Wayawma taqumu as-sa'a, at pagdating ng araw ng paghukom, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab, ipasok niyo sila sa pinakamatinding kaparusahan. Ibig sabihin, ang Jahannam, impyerno sa kabilang buhay. Sabi ng mga mufassir, lahat ng mga mufassir, itong an-naru yu'raduna 'alayha, itong apoy na pinapakita sa kanila ay tumutukoy sa buhay sa libingan. Sa ngayon, pinaparusahan sila sa libingan dahil yung context ng aya, sa ngayon pinaparusahan sila, pinapakita sa kanilang apoy, at pagdating ng kabilang buhay, ipasok nyo sila sa Jahannam, sa pinakamatinding kaparusahan sa naglalagablab na apoy. Yan ang billah subhanahu. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith naman, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, apat na bagay na laging binabasa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sala before tayo magsalam. Ito, hinabilin niya sa atin, itinuro niya sa atin na dapat binabasa natin ito bago tayo magsalam. Itong apat na laging nagpapakukup ang Rasulullah kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apat na bagay na ito. At itong hadith na ito ay nasa Sahih Bukhari at Muslim, na pinaka-authentic na aklat pagkaraan ng Quran. Pinaka-authentic na aklat ang Sahih Bukhari wa Muslim pagkaraan ng Quran. Sabi ng Rasulullah, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'a." Kapag nagsalawat o nagsyahada ang isa sa inyo, kapag siya ay nagsyahada sa sala bago siya magsalam, magpakupo kay Allah mula sa apat. At nabanggit niya rito, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr. Ya Allah, nagpapakup ako sa iyo mula sa kaparusahan sa libingan. So tinanto ng Rasulullah na mayroong kaparusahan sa libingan. Isang araw, ang Rasulullah, may inilibing sila. Lahat sila nakapaligid sa Rasulullah, at ang Rasulullah nakaupo doon sa hukay, nagmumuni-muni ang Rasulullah, at yung mga sahaba nakatitig at nag-aantay ng salita mula sa Rasulullah. May hawak siyang kahoy o stick. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi niya sa kanyang mga sahaba, "Ista'idu billah min adabil qabr." Magpakup kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan. At 3 beses niya inulit-ulit itong "Ista'idu billah min adabil qabr." Magpakup kayo, ika ng Rasulullah, kay Allah mula sa kaparusahan sa libingan, dahil ang kaparusahan sa libingan ay katotohanan. Subhanallah. Isang araw pa, mga kaibigan, mga kapatid, at ito'y popular na hadith, nasa Sahih Bukhari at Muslim din. Isang araw din, kasama ng Rasul ang kanyang mga disipulo, mga sahaba. Dinaanan niya ang dalawang libingan. At mayroong revelasyon mula kay Allah. Sinabi ng Rasulullah, innahuma la yu'adzaban
itong dalawang nakalibing dito ay pinaparusahan sa ngayon. Subhanallah, pinaparusahan sa ngayon. Gustong magbigay ng aral ang Rasulullah sa kanyang mga sahaba. At sabi niya, mahaba itong hadith, sabi niya, itong dalawa pinaparusahan sa hindi malaki na bagay. Hindi malaki na bagay. Ang katuloy ng hadith na iyon, sabi ng yung isa sa kanila, hindi nabuhugas pagkaraan niya, magdumi o umihi. So ito yung dalil, katibayan na ang paghugas ng masilang parte ng katawan ay wajib o obligado. Yung pangalawa, namima, subhanallah, nagpapakalat ng chismis para siraan ang magkakaibigan, ang magkakapatid. Yan ang dahilan kung bakit sila pinaparusahan. Ang punto natin doon, subhanallah, tinanto ng Rasulullah na mayroong kaparusahan sa libingan. Nasa Sahih al-Bukhari at Muslim, ito po mga kapatid. Innahu ma la yu'adzaban. Itong dalawang nakalibing dito ay pinaparusahan sa ngayon. Pinagtibay, tinanto ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, nabanggit sa isang hadith na kapag si Uthman nakatayo, kaharap niya o nasa harap o nakatayo sa isang libingan, ay umiiyak siya ng higit na pag-iyak hanggang sa nababasa yung kanyang balbas sa sobrang pag-iyak. Dahil naunawan niya kung gaano katindi ang kalagayan sa libingan. Naunawaan ng mga sahaba yan kung gaano katindi yung dilim nito, yung sikip nito, yung hirap, kapigatian na mararanasan dito ng alipin kung siya ay pinaparusahan iyan ng bila. Nakuna ng kanyang mga kasamahan, sabi niya, "Ya Uthman, bakit? May tanong kami. Bakit kapag pinapayuhan tayo ng Rasulullah hinggil sa kabilang buhay, hinggil sa paraiso, hinggil sa impyerno, ay hindi ka umiiyak ng ganito. Pero kapag kaharap mo, nandito ka sa libingan, o nababanggit sa iyong libingan, higit kang umiiyak ng sobrang pag-iyak kaysa sa pag-iyak mo kapag nababanggit sa iyo ang Jahannam, ang impyerno sa kabilang buhay." Sabi ni Uthman, bakit hindi? Bakit hindi? Tunay na narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Innal qabr awwal manazil al-akhirah." Tunay na ang libingan, ang buhay sa libingan ay unang yugto sa kabilang buhay. Ito yung patunay na nabanggit ko kanina. Ang qabr ay kabilang sa mga yugto sa akhirah, kabilang sa paniniwala sa akhirah. Sabi ng Rasulullah, narinig ni Uthman, ang buhay, bakit hindi ako umiiyak ng higit na pag-iyak? Ay ang buhay sa libingan ay yung unang yugto sa kabilang buhay na kung saan, sabi ng Rasulullah, sino mang makaligtas sa libingan, ibig sabihin maganda yung kalagayan niya dahil siya ay masigasig na mananampalataya, ay yung nag-aantay sa kanya sa kabilang buhay ay mas magaan o mas malaki pang paraiso ang nag-aantay sa kanya. Subalit, sabi ng Rasulullah, wa in lam yanju minhu, pag di siya nakaligtas sa libingan, ibig sabihin kaparusahan, kapigatian, fama ba'dahu ashad minhu, yung susunod doon ay mas matindi. Subhanallah, mas matindi. Ibig sabihin, kung ang tao pinaparusahan sa libingan, ay mas matinding kaparusahan ang nag-aantay sa kanya sa akhirah. Yan ang dahilan kung bakit si Uthman bin Affan ay napapaiyak ng higit na pag-iyak. Maging ang mga sahaba, nangyari ang consensus. Ibig sabihin, nagkaisa ang lahat ng mga ulama, mga mujtahid sa umma na ito. Na pinatunayan, nagkaisa sila na ang kaparusahan sa libingan ay totoo. Totoo. At mayroong mungkar at nakir. Sabi ni Imam Ash-Shafi'i,
rahmatullah alayhi, al-imanu bi'adhabil qabr haqqun, ang paniniwala sa kaparusahan sa libingan ay totoo, wa munkar wa nakir haqqun, at ang dalawang anghel na si Munkar at Nakir na magtatanong sa namatay ay totoo, at sino mang itakwil, hindi maniwala, itanggi niya itong paniniwala sa kabilang buhay, paniniwala sa libingan at paniniwala sa Munkar at Nakir, ay nasalungat, nalabag niya ang Quran at Sunnah. Nalabag niya ang Quran at Sunnah. Sabi ni Ibn Qutaybah, rahmatullahi alayhi, na kabilang sa mga pantas sa relihiyong Islam, mga ulama natin na mujtahid, inna ashab al-hadith kulluhum mujmi'una ala al-iman bi'adhabil qabr. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, lahat ng mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay nagkakaisa sa paniniwala na mayroong kaparusahan sa libingan. Kaya nga, subhanallah, sino mang tao na kanyang itinatakwil yung mga malalaking katuruan sa Islam, napakapanganib. Yung itinatanggi niya yung mga malalaking katuruan sa Islam o mga malalaking doktrina sa Islam, katulad ng buhay sa libingan, kaparusahan sa libingan, na napatunayan sa Quran at Sunnah, at pinatunayan ng ijma', consensus ng mga ulama, ay nagiging kafir ang isang alipin o isang Muslim. Nawawala siya sa bakuran ng Islam kapag itinanggi niya itong mga malalaking katuruan na napatunayan sa Quran at sa Sunnah at pinatunayan din ng ijma'. Sino mang itanggi niya, katulad ng ngayon na may mga taong itinatanggi nila ang kaparusahan sa libingan, ang buhay sa libingan, lalo na ang kaparusahan sa libingan. Yan ay kufr, nagpapalabas sa isang Muslim mula sa bakuran ng relihiyong Islam. Napakapanganib. Kaya si Sheikh Saleh Al-Fawzan, nung siya ay tinanong kung ano, ma hukmu inkar adabil qabr, ano yung hatol ruling sa Islam nang nagtatakwil, tumatanggi sa kaparusahan sa libingan, kanyang sinabi, kafaran, siya ay nakafir, nawala sa relihiyong Islam, nagtakwil kapag kanyang iningkar, itinakwil ang kaparusahan sa libingan, li'annahu kadhaba ma ja'a fil Quran was Sunnah min dhikri adabil qabr, dahil pinasinungalingan niya si Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, at pinasinungalingan niya ang Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganyang katindi, kapara niyang sinasabi na hindi totoo ang sinabi ni Allah at hindi totoo ang sinabi ng Rasulullah. Iyadan billah. Hanggang sa umabot na may mga ulama, si Ibn Baz sabi niya, itong taong nagsasabi ng ganito, sinisira niya ang Islam. Kung mayroong Sharia court ang magsasagawa nito, huhuliin ang tao na ito at ihingian na siya ay magtauba hanggang sa 3 araw. Kung hindi magtauba, ay hatulan ng kamatayan. Ganyan kasi napakalaki kapinsalaan ang idinutulot ng mga dajjal, mga sinungaling na ito, na sinisira nila ang Islam. Sinisira nila, ginigiba nila ang Quran at Sunnah, at nagsasani sila ng kalituhan sa mga kamusliman. Dahil yung mga malalaking katuruan na pinatunayan sa Quran at pinatunayan sa Sunnah at pinatunayan ng ijma' ay sinasalungat nila, nilalabag nila, at nagpapakalat sila ng kasinungalingan. Kaya ganyan hinatulan ng mga ulama na ang magsasagawa nito ang Sharia court. Kung mayroong mag-Sharia court, yung mga taong mga ganito na nagpapakalat ng kasinungalingan, ay kung hindi magtatawba, subhanallah, ay kamatayan ang kaparusahan sa kanila. Iyada billah. Yan ang ukol sa hayatul barzakh, ang kaparusahan sa libingan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tandaan niyo po, ang source, pinagkukuhaan natin ng kaalaman at pinagbabasihan natin sa relihiyong Islam, lalong-lalo na sa akida, yung paniniwala, particularly sa mga linig na kaalaman. Ang source na lang natin ay ang Quran, Sunnah, at idagdag natin ang ijma na pagkaisahan ng mga mujtahid ng umma na ito, lalong-lalo na ang mga sahaba at mga tabi'in. At hindi ang kaisipan, mga logic na kaisipan o mga philosophy na kabatay sa mga pamantayan ng kaisipan. Hindi binabatay sa mga kaisipan o mga logic. Lalong-lalo na ang mga linig na kaalaman, ilmul ghaib na hindi kayang arukin ng ating pag-isip. Ang sa atin lang, kapag nabanggit sa Quran, pinatunayan ng Quran at Sunnah at ng ijma, ay tatalima, susuko tayo dito. Hindi yung mangingibabaw sa atin na itatanggihan natin yung paniniwala o yung katuruan dahil lamang sa hindi sumasang-ayon sa kaisipan o di kaya nasasabi ng ating kaisipan imposible o di kaya sinasalungat ng ating kaisipan. Katulad ng pinapakalat ng mga dajjal na ito. Mga dajjal, ibig sabihin, mga sinungaling, mapanlin lang. Mga sinungaling, sinisira nilang Islam, mga dajjal na ito, na nag-aanyaya tungo sa kaligawan, na meron silang mga pangangatwiran na nakabatay sa kanilang mga logic upang salungatin ang Quran at Sunnah. Katulad halimbawa, sinasabi nila ang kaparusahan sa libingan, magbanggit lang tayo ng isang katwiran at sagutin natin ng maiksi. Sabi nila, kung mayroong kaparusahan sa libingan, bakit kapag hinukay natin yung libingan, walang apoy o hindi nasunog yung katawan? Tignan yung kaisipan. Paano sila nilililang ni Shepard? Nililigaw ni Shepard. Ika nila, kapag hinukay natin ng lupa, kung totoo may kaparusahan sa libingan, bakit kapag hinukay natin ang lupa, ay yung katawan pa rin, bangkay pa rin, walang sunog o hindi nasunog ang buto o ang balat, wala. Ang pinakakuan na tuna o nabawasan, naging buto, wala namang sunog. Bakit? Ibig sabihin, hindi totoo na may kaparusahan. Subhanallah. Ang kaparusahan sa libingan, ang buhay sa libingan, ilmul ghaib, lingid na kaalaman. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam niyan. Yung namamatay sa aeroplano na hindi nailibing, yung nalulunod. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam kung paano niya sila bubuhayin sa libingan. Nabanggit sa Quran Sunnah, paniniwalaan natin. Hindi na natin ikukontra ang isasalungat sa mga verses na ito sa Quran at mga hadith ay ang ating kaisipan. Dahil ang Islam kinukuha sa batayan sa Quran at Sunnah, hindi sa mga kaisipan. Lalong-lalo na itong mga lingid na kaalaman. Sagutin natin, sabi ni Ali, bilang kasagutan sa kanila. Tingnan nyo, sabi ni Ali, radiyallahu anhu, law kana din birra'i, ila akhiri maqala Ali. Sabi ni Ali, hinggil sa pagpupunas ng medyas, kapag tayo nag-ablusyon, alam natin yung pagpupunas ng medyas, pinapahintulot batay sa kondisyon. Ang pinupunasan natin ay yung ibabaw, hindi yung ilalim. Tama? Sabi ni Ali, magbibigay siya ng aral patungkol sa ating nabanggit. Law kana din birra'i, kung ang relihiyon ay nakabase sa opinyon, sariling opinyon, ay mas higit napupunasan kapag tayo nagpupunas ng medyas, dapat sasabihin ng kaisipan, ang pinupunasan yung ilalim, hindi yung ibabaw. Dahil ang nadudumihan yung ilalim. Pero sabi ni Ali,
Ako'y magpupunas sa ibabaw ng medyas dahil nakita ko ang Rasulullah na ganito niya isinagawa. Ganito niya, ito ang kaparaanan na isinagawa ng Rasulullah na nang siya ay magpunas sa khuf o kaya medyas, ay pinunasan niya ang ibabaw, hindi ang ilalim. Big sabihin, may mga bagay na subhanallah sasabihin ng isip, bakit ganito bagay? Pero dapat sumuko tayo kung ano yung nabanggit sa Quran at Sunnah. Ganyan ang mu'min. Ganyan ang mu'min. Pangalawa, tingnan nyo, itong mga nagsasanhin ng kalituhan o darkness, no? May mga panlinilang sila hindi sa kaparusahan sa libingan. Subhanallah, hindi nila alam yung kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, isang lalaki nabanggit sa isang hadith. No? Nabanggit sa isang hadith at ito ay nasa Sahih Muslim. Isang lalaki nagkaroon ng pag-aalinlangan, yes, pag-aalinlangan sa kakayahan ni Allah. Sabi niya, kapag hinabilin niya sa kanyang mga anak, kapag ako ay namatay, sunugin niyo ang aking katawan. Kumbaga sa kanyang cremate. Kapag naging ash, naging abo na, hatiin niyo sa dalawa. Yung isang bahagi itapon nyo sa tubig at yung isang bahagi sa kahit saang lupa. At kung kayang buhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mabubuhay niya ako. Nag-doubt siya. Dahil takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung namatay siya, ginawa nga ng kanyang mga anak. Hinati nila, sinunog nila yung katbangkay, hinati nila sa dalawa, sa dagat at sa lupa. Pagkaraan, subhanallah. Inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dagat at ang lupa na ipunin ang bangkay ng lalaking ito. Ganun lang. Tingnan ang kautusan niya lang. Kun fayakun. Mangyari ka at mangyayari ka agad. Yan ang power. Kadakilaan ni Allah. Naipon ang lalaki na ito. Bumalik. At tinanong siya ni Allah, bakit mo yung ginawa? Sabi niya, Ya Allah, khasyataka, takot ko sa iyo. Subhanallah. Ang punto doon, walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo si Abu Bakar, itong panghuli. Tignan niyo si Abu Bakar. Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq. Tinawag siyang Siddiq dahil higit na nagpapatotoo. Mabilis na naniniwala kapag nabanggit mula kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo noong nag-Mi'raj ang Rasulullah, Laylatul Isra wal Mi'raj. Ang Laylatul Isra wal Mi'raj yung nagpunta siya sa langit. Ang Isra, naglakbay siya sa Makkah hanggang sa Palestine. At pagkaraan Mi'raj, naglakbay siya mula sa Palestine tumungo sa langit. Yan ang Laylatul Isra wal Mi'raj. Ngayon, nung nangyari ito, nangyari lang ito sa isang gabi. Sa isang gabi. At kumalat yung balita. Yung mga musyrik, yung mga pagano hindi naniniwala sa kanya, nung dumating sa kanila itong balita, pinagtawanan nila ang Rasulullah, kinutya, at sinabi nila, ito ay pabor na sa atin para pasinungalingan itong Muhammad na ito. Sabi sa mga tao, tingnan nyo itong nagka-claim na sugo o propeta, manggugulam, o ano pa mang binabato nila sa Rasulullah. Dahil ang Palestine to Makkah, napakalayo niyan. Dati kamelyo o kabayo, minsan 1 month o 2 months. Sabi niya, itong Muhammad na ito, kinuha lang ng isang gabi. Subhanallah. Sabi niya, yan ang gagamitin natin sa mga tao para pasinungalingan ang mensahe ng Muhammad na ito. Inunahan nila si Abu Bakar. Si Abu Bakar na matalik na kaibigan ng Rasul, akala nila makukumbisi nila. Nung dumating sila kay Abu Bakar, ya Abu Bakar, nabalita mo ba ganito, ganyan? Sabi niya, ano yun? Ganito, kiniklaim ni Muhammad, ng iyong kaibigan, na nilakbay niya ang Makkah to Palestine na isang gabi lamang. At nagtumatawa sila, sabi ni Abu Bakar, totoo ba yan na sinabi ng Rasulullah? Totoo. Sabi niya, kung totoo yan, nagmula kay Muhammad, Rasulullah, ay pinapaniwalaan ko ng ganap na paniniwala. Tingnan nyo, ang paniniwala sa Quran at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ganyan ang mu'min kapag nabanggit sa Quran, nabanggit sa Sunnah, kahit imposible sa kanyang kaisipan, kahit imposible ay paniniwalaan niya. Dahil sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Wala sa isang mu'min at mu'mina na kapag nagpasya si Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo ng isang bagay, ay magkakaroon pa sila ng pagpipili-pilian. Sa ibang ayat, sabi niya Allah, hindi sa tunay na mananampalataya, qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, narinig namin, pinakinggan namin at aming sinunod ang iyong ipinahayag. Ganyan ang tunay na mananampalataya. At yan ang pananaw natin higil sa kaparusahan sa libingan na pinatunayan ng Quran at Sunnah at ijma ng mga sahaba. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad bala fi nafsi faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma inna